Ladies, lagi bang ganado ang partner mo sa iyo o hindi na? Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga gawin mo para laging ganado or may gana ang partner mong lalaki sa iyo. Lalong-lalo na sa usaping ganon. Okay? So, kung gusto mong malaman ang mga ito, interesado ka, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating aalamin ang mga pwede mong gawin para laging may gana or laging nanggigigil ang partner mong lalaki sa iyo. At number one, eto, yung maging kaakit-akit ka sa paningin ng iyong partner. Okay? Kaming mga lalaki ay mga visual na nilalang. Kaya sobrang napakahalaga ang aming mga nakikita, lalong-lalo na sa iyong physical na itsura. So most likely, everything is physical in nature when it comes to attraction, kadalasan sa mga boys. Okay? Paano ka nga ba magiging kaakit-akit? Okay? So, meron itong mga sari-saring mga halimbawa. Isang halimbawa dito, siyempre, maging maayos ka sa iyong itsura, di ba? Huwag kang maging losyang. Dapat i-maintain mo pa rin yung mga dati mong ginagawa sa sarili mo para lagi kang kaakit-akit sa paningin ng iyong partner, di ba? Kaya ka nga nagustuhan yan kasi yun ang mga nakita niya sa iyo. Huwag nating gawing dahilan yung porket nasa bahay tayo ay hindi na tayo nag-aayos ng sarili. Kahit anong busy natin, ay meron pa rin effort para ayusin ang ating mga sarili. At ito pa, ang isang halimbawa, yung kalinisan mo sa katawan mo, di ba? Yan ang isa sa sobrang naaakit ang partner mo kapag malinis ka. Alam mo, kapag malinis ka, siguradong kasunod nun ay ang iyong kabanguhan, di ba? Kapag malinis, mabango ka. Ganun po yun. So, yung personal hygiene mo is really a must. So, huwag mong gawing dahilan yung busy ka, yung wala ka ng time, para hindi ka maglinis ng iyong sarili. Okay? Napakahalaga yan para sa pagiging may gana sa iyo ang iyong partner. Okay? Siguradong maaakit at maaakit ang iyong partner sa iyo. Okay? So, ayan po, ang number one. Number two, ito yung stay in shape and be healthy. Ooh. Ibig sabihin nito ay dapat hindi mo hinahayaan na sobrang magiging malaki ka or mabigat ka, nag-e-effort ka. Kung tamad kang mag-exercise, ay dapat huwag kang lamon ng lamon. May control yan. Kailangan talaga ng disiplina para ikaw ay nasa shape. Ikaw ay hindi magiging dambuhala. Kasi ang sobrang malaki, wala na. Yung dati mong itsura at kagandahan, maglalako yan, promise, kapag ikaw ay sobrang naging mabigat at malaki. Di ba? So, stay in shape. Maging disiplinado ka sa sarili mo. Di ba? Tulad ng sinabi ko, kapag tamad kang mag-exercise, di bawas-bawasan mo yung paglamon. Kumain ka ng tama, huwag lumamon. Okay? Kailangan talaga ng matinding disiplina sa sarili, lalong-lalo na sa pagkain. Yan talaga ang salarin. Kaya ikaw at ako ay lumalaki. Okay? So stay in shape, stay healthy. Kapag yung habit na yan ang nagawa mo, sigurado na nagiging healthy ka, nagiging sexy ka pa. Okay? So ayan po, ang number two. Number three, ito yung surprises. So, ano ang ibig sabihin nito? So, paminsan-minsan din ay sinosurpresa mo ang iyong partner. Ano bang klaseng mga sorpresa ito? Oh, di ba? Halimbawa, pagdating niya galing sa trabaho, salubungin mo siya na ikaw na ay handang-handa na. Anong handa na? Handa na sa ganon, di ba? Alam mo kung paano mo siya ipaghahanda sa ganong bagay, di ba? So, dapat nakalinis ka na ng iyong katawan, nakaligo ka na,
at isinuot mo na yung damit na sobrang kaakit-akit ang itsura mo, kapag nakita ka niya, naku, siguradong yung pagod ng partner mo, yung stress niya sa trabaho ay maglalaho dahil sa iyong ginawa, di ba? Isa lang yan sa napakaraming pwede mong gawin surprises sa partner mo. So sa ibang araw, pwedeng iba naman ang gawin mo. Basta yung partner mo ay nasu-surprise sa mga pinaggagawa mo. Alam mo ang mga ganyan, siguradong natutuwa at kakaiba ang dating nun sa partner mong lalaki. Siguradong, naku, ganadong-ganado siya laging umuwi dahil sa mga pinaggagawa mo. Okay? So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito, yung ipinagluluto mo siya ng kanyang mga paboritong pagkain. Oh, hindi talaga mawala yan. Alam mo, ang mga lalaki talaga, mahilig kumain yan. Maliban sa iyo, siyempre, kakainin din niya yung mga ipinagluluto mo, lalong-lalo na kapag yun ay ang kanyang mga paboritong pagkain, di ba? Alam mo, kapag yan ang ginagawa mo lagi, lagi-lagi rin siyang ganado, di ba? Yung gana niya sa kanyang pagkain ay nababaling na sa iyo, di ba? Sasabihin niya, ang galing naman talaga ng partner ko. Alam na alam mo talaga yung mga paborito ko. Halika nga dito. Di ba? Kapag ganun ang nangyari, naku, siguradong alam mo na kung saan hahantong yung masarap mong niluto, di ba? Yung masarap na yun ay kung saan-saan na mapunta. At siguradong hindi lang ang lalaki ang maliligayahan, kundi pati ikaw na rin, di ba? So, happy wife is happy life. Di ba? Ganon din kay partner, di ba? So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito, yung imasahe mo siya. Siguro ito ang isa sa magandang gawin mo para talagang si partner ay magiging relax at gaganahan talaga siya. Alam mo, yung masahe na yan, most of the time, is a prelude to something better. Di ba? Lalong-lalo na kapag kayo ay mag-partner at nagmamahalan. So, mag-offer ka ng massage sa partner mo. Di ba? Alam natin na kapag sa isang mag-partner, sa mga ganyang ginagawa, yung masahe na yan, sigurado na pag minasahe mo siya, babalik din at babalik sa'yo yung mga ginawa mo. Kaya kung si partner ay nasisiyahan, naliligayahan, nare-relax sa mga pinaggagawa mo, susuklian nga yan ng mas matindi pa. Di ba? So, naging masaya kayong dalawa, naging relax kayo, naging masaya kayo. Tulad ng sinabi ko, it is a prelude. So, ibig sabihin, umpisa yan ng isang masayang pagtatagpo ninyong dalawa. Di ba? Kaya kapag ginawa mo yan, sobra-sobrang maging ganado si partner sa iyo. Di ba? So, ayan po, ang number 5. Number 6, gumawa ka ng mga unang akbang. Ang nakasanayan kasi natin, laging ang lalaki ang nangunguna, nag-i-initiate na gawin ang bagay na yun, di ba? Pero sa mga ganitong pagkakataon, ikaw naman ang gagawa ng mga akbang na yan. Kapag ginawa mo yan, naku, si partner ay magugulat at yan ay, siyempre, matutuwa sa mga pinaggagawa mo. Kasi hindi siya sanay sa mga ganyan. So ngayon naman, ikaw na ang mga gagawa niyan, di ba? Alam mo na ang mga dapat mong gawin, di ba? Andyan na yung panunokso mo, di ba? Yung mga gawin mo para kaakit-akit ka sa kanyang paningin at alam mo naman kung saan patungo ang mga gagawin mo, okay? Paghandaan mo yan, okay? Sigurado na sobra-sobra kayong maging masaya. Yung happiness nyo ay siguradong mararating yung dalawa, di ba? Kaya bilang partner na babae, unahan mo rin siya paminsan-minsan. So ayan po, ang number 6. So, ayan po ang iilan sa mga pwede mong gawin para ang partner mo ay laging may gana, laging ganado, lagi kang namimiss sa mga bagay-bagay na yan. Okay? So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe,